Noong nakaraang February 3, ay iniulat ng Taiwanese media na ang aktres na si Barbie Hsu, na kilala rin bilang Big S, ay biglang pumanaw habang nagbabakasyon sa Japan. At ayon sa kanyang pamilya, siya'y dumanas ng matinding lagnat at pneumonia. At ang kanyang hindi inaasahang pagpanaw ay nag-iwan ng matinding kalungkutan sa kanyang mga kaibigan, kasamahan sa trabaho at publiko. Dati ay ginulat ni Barbie Hsu ang publiko ng pakasalan niya si Wang Xiaofei matapos ang 49 days nilang pagkikita. At ang isa pang nakakagulat na pagkakataon ay nang muli siyang magpakasal sa isang Korean singer na si Koo Jan Yap mula sa grupong Clone, makalipas lamang ang 106 days ng kanyang diborsyo sa unang asawa. Ang biglaang desisyong ito ay nag-iwan ng napakaraming pagkabigla sa administrasyon para sa kanyang napagpasyahan at walang takot na pagdiskarte sa buhay. Gayunpaman, bukod sa mga pangyayaring ito, ang buhay ni Barbie Hsu ay hindi tungkol sa mga pagsubok dahil meron ding mga nakatagong sikreto na hindi pa nabubunyag. Ngayon ay tutuklasin natin ang tunay na Barbie Hsu. Siya'y ipinanganak noong 1976 sa Taiwan. Si Barbie Hsu ay pangalawa sa 3 magkakapatid na babae. Ang kanyang pagkabata ay dumanas ng mga paghihirap sa pananalapi at emosyonal na paghihirap dahil sa pagkalulong ng kanilang ama sa sugal at alak. Ang bisyo ng ama ay hindi lamang nagpalubog sa pamilya sa pagkakautang, ngunit humantong din sa madalas na pisikal na pang-aabuso laban sa kanilang ina at maging sa mga anak. Si Barbie Hsu na siyang palaging nakakasaksi sa pagmamaltrato ng kanilang ama sa kanilang ina, ay madalas na humaharap sa ama upang protektahan ng kanilang ina. Samantala, ang kanyang nakababatang kapatid na si Dishu ay labis na natatakot at natotroma, kaya't madalas na nagtatago sa kanyang silid. Pagkatapos ng diborsyo ng kanilang mga magulang, ang 3 magkakapatid na babae ay napilitang magtiis ng ilang mga taon sa paghihirap sa pananalapi, kasama ang kanilang ina na nagpapaalala sa kanila ng kahirapan noong bata pa. Minsang sinabi ni Barbie Hsu na di umano ay nagsimula daw siyang magmodelo para sa mga commercial para kumita ng pera noong nag-aaral pa siya. At pagkatapos ng kanyang debut, nakapagbayad siya ng sarili niyang tuition. Ang mga kahirapang ito ang nagtulak sa kanya na lumaki ng mas mabilis at akuin ang responsibilidad na suportahan ng kanyang pamilya. At sa edad na 16 noong 1994, siya at ang kapatid na si Dishu ay pumasok sa entertainment industry bilang mga miyembro ng music pop duo na ASOS. At noong 2001, sumikat si Barbie Hsu sa kanyang papel bilang Sanchay sa hit TV drama Meteor Garden. Ang serye ay hindi lamang naging isang hit sensation sa Taiwan, kundi sa buong Asia kabilang ang Pilipinas, na nangunguna sa mga listahan ng mga star ang kanyang pagganap bilang Sanchay na isang malakas at independent na batang babae na walang takot na umibig sa lalaking mula sa mayaman at makapangyarihang pamilya na nakabihag ng milyong-milyong manonood. At pagkatapos ng Meteor Garden, patuloy na pinatunayan ni Barbie Hsu ang kanyang talento sa pamamagitan ng serye ng mga kahangahangang pagganap sa telebisyon at pelikula. Tinanggap niya ang mga bigating role mula sa masayahin at komedyante na mga karakter, hanggang sa malalim na emosyonal at komplikado. At ang ilan sa kanyang pinakakilalang gawa ay tulad ng Mars God of War, Summer's Desire at Reign of Assassins. Sa bawat papel na pinapakita niya, ang kanyang karunungan at dedikasyon ay nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang profesional at lubos na madaling ibagay sa iba pang mga artista. At pagsapit ng 2021, tuluyan nang iniwan ni Barbie Hsu ang pag-arte at nagtago mula sa mata ng publiko para mamuhay ng pribadong buhay. Si Barbie din ay napaka-fashionista pagdating sa footwear. Siya ay nagmamay-ari ng 700 pairs ng sapatos. Mahilig siyang bumili ng hanggang 20 pairs na iisang design, ngunit magkakaiba ang kulay. Bawat taon iniuulat niya na siya'y gumagastos ng milyon-milyong Taiwan dollars o daang-daang libong US dollars sa pagbili ng mga sapatos. Ang kanyang multi-tiered glass display na aparador ng mga sapatos ay naglalaman ng bawat pares ng mga high heels na maayos na nakahilera na sumasalamin sa karangyaan. At ang napakagandang walk-in closet sa kanyang dating Beijing mansion ay minsang naiulat ng Buzz Online na nagpapakita ng nakakainggit na koleksyon ng mga high heels na may iba't ibang styles. At ang isa sa mga koleksyon niya ng sapatos ay ang brand ng Roger Viper.
na nakabili siya ng 150 pairs mula sa brand na ito. At sa araw ng kasal nila ni DJ Koo, ay nagsuot siya ng green Cedric Rossi pair ng sapatos na nagkakahalaga ng $640 o 36,750 sa peso. Bukod sa mga high heels, pinahalagan din niya ang isang espesyal na pares ng magandang Air Max 1 na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal para kay DJ Koo. Ngunit ngayon ang may-ari ng magagarang koleksyon na ito ay umalis na ng tuluyan at dala ang kanyang pagkahilig sa fashion sa kabilang buhay. Si Big S ay isa ring investor ng real estate. Ang kanyang unang biniling ari-arian ay isang marangyang apartment sa National Arts Residence na nakuha niya noong 2009 na may halagang 100 million Taiwan dollars na humigit kumulang 32 million US dollars o 183 million sa peso, na may sukat na 222 square meters. Ngayon ang halaga nito ay umabot na sa humigit kumulang 8 million US dollars o 460 million sa peso. Ang napakagandang building na ito ay may kulay beige na nagpapakita ng kagandahan at kadakilaan. At ang lahat ng kanyang mga ari-arian na naimbes ay matatagpuan sa Prime Jingyi District, Taipei. At ang isa pang apartment na 5 minutong biyahe lang ang layo ay nagkakahalaga na ngayon ng humigit kumulang 400 million Taiwan dollars, na humigit kumulang 12 million US dollars o 690 million sa peso. Sa kabuuan, ang dinatayang mga ari-arian ng real estate na kanyang naiwan ay lumampas ang halaga sa 650 million Taiwan dollars, na higit sa 20 million US dollars o 1 billion 149 million sa peso. Ang kasal ni Barbie Hsu at Wang Xiaofei ay minsang tinawag na Wedding of Century dahil noong 2010, nang nakilala ni Barbie Hsu si Wang, ay mabilis na nahulog ang loob niya sa Chinese businessman na ito, na isa sa tinaguri ang 4 na young masters ng Beijing. Ang mag-asawa ay kinasal sa loob lamang ng 20 araw matapos na magkakilala na nagpagulat sa publiko. Ngunit ang kanilang family tale love story ay natapos noong 2021 na nagtapos sa isang mapait na labanan sa korte tungkol sa child support at mga pampublikong awayan sa social media. Tulad ng pag-aakusa ni Wang Xiaofei kay Barbie na di umano ay ginagamit nito ang kanyang pera para suportahan ang kanyang bagong asawa na si DJ Koo. At noong March 2024 ay binasag ni Barbie ang kanyang katahimikan at isiniwalat ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang hiwalayan. Sinabi niya na sa buong 10 taon nilang pagsasama ay paulit-ulit siyang niloloko ni Wang Xiaofei at ibinunyag niya na nakatanggap siya ng napakaraming larawan ni Wang kasama ang iba't ibang mga babae. Inakusahan din niya ito ng pisikal na pang-aabuso sa kanya sa panahon ng kanyang pagbubuntis at sinabing di umano ay wala siyang ginawang masama kay Wang, ngunit siya at ang pamilya nito ay nagkasala kay Barbie ng maraming beses. At hindi lang daw siya nito niloko, bagkus pinalo rin siya nito ng makapal na libro kahit nung siya'y buntis pa. At sa panahon ng pandemya ng COVID-19, gumawa si Wang Xiaofei ng controversial kung saan tinawag niya ang mga Taiwanese na mga taksil sa China. Isang pang-insulto na hindi kayang tiisin ni Barbie Hsu, kaya't nagpasya siyang tapusin na ang kanilang kasal para sa kabutihan. At pagkatapos ng kanilang mga legal na labanan sa diborsyo dahil sa financial support at ilang hindi pagkakaunawaan, ay lalong lumala si Wang Xiaofei dahil inakusahan niya si Barbie na gumagamit ng droga na estino. At may pagkakataon na nai-report si Wang na lasing at sumugod sa mansyon ni Barbie at nagwawala habang nang iinsulto, na humantong para arestuhin siya ng mga polis. At dinala siya sa korte dahil sa pagsiwalat nito sa bank details ni Barbie at maging address ng bahay na lumabag sa privacy laws. At ang isa sa pinakakakaibang kontrobersya pagkatapos ng kanilang diborsyo ay umikot sa kutsyon ng kama. Noong una, ang ilan ay nagsabi na si Barbie Hsu ay nag-order ng isang mamahaling kutsyon na kalaunan ay inihagis ni Wang Xiaofei palabas ng hotel dahil sa galit. Gayunpaman, kalaunan ay natuklasan ng mga netizens na isa pala itong pangkaraniwang kutsyon na binibenta sa Shopee sa halagang 8,000 Taiwan dollars na humigit kumulang 250 US dollars o 14,000 sa peso. Sa kabila nito ay naging viral topic sa social media ang insidente at siya'y iniulat na nagdusa mula sa epilepsy at sakit sa puso at nagkaroon ng mahabang gamutan sa buhay. At noon namang 2016, habang ipinapanganak ang kanyang anak na lalaki,
ay nagdusa siya sa matinding seizure dahil sa overdose ng anesthesia. Ang kanyang puso'y huminto sa pagtibok at kamuntikan na siyang mamatay sa operating table. At noong 2018, muli siyang naospital matapos na mahimatay dahil sa malalang sipon. At sa kanyang ikatlong pagbubuntis ay natuklasan niya na ang fetus ay tumigil sa pagdevelop at napilitang tanggalin ito. Ang pagkawala ng munting anghel na ito ay labis na nagpahirap sa kanya. At inamin niya na sobrang sakit ang kanyang naramdaman dahil sa pangyayaring yon at halos hindi siya makahinga. At ang mga taon ng malubhang sakit dulot ng pagkalaglag ng bata at mga komplikasyon pagkatapos ng pagbubuntis ay lubhang nagpahina sa kanyang kalusugan. Ngunit sa kabila ng lahat ay nanatiling matatag si Barbie Hsu at hinarap ang mga hamon ng buhay. At matapos siyang pumanaw ay nabaling ang atensyon ng publiko sa paghahati ng kanyang mga ari-arian. Dahil si Barbie ay nagmamay-ari ng hindi bababa sa 3 luxury properties sa Taipei. Kabilang ang isang 176 square meter na apartment sa 19th floor na ibinenta noong 2021 sa halagang 276 million Taiwan dollars. Na humigit kumulang 8.8 million US dollars o 505 million sa peso. At ang isang penthouse sa Xingyi District na nagkakahalaga ng 400 million Taiwan dollars na humigit kumulang 12.8 million US dollars o 731 million sa peso. Pati na ang isang apartment sa ikalawang palapag ng National Arts Residence na nagkakahalaga ng 250 million Taiwan dollars na humigit kumulang 8 million US dollars o 457 million sa peso. At ang kanyang kabuuang mga ari-arian sa real estate ay tinatayang higit sa 650 million Taiwan dollars na humigit kumulang 20.8 million US dollars o 1 billion 188 million sa peso. Ayon sa Taiwanese Inheritance Law, ang kanyang dating asawang si Wang Xiaofei at ang kanyang kasalukuyang asawang si DJ Ku ay may mga legal na karapatan na magmana ng 1/3 mula sa kanyang ari-arian. Nagdulot ito ng pangamba para sa dalawang lalaking dating nagmahal sa kanya at maaaring magharap sa legal na labanan sa korte para sa fortune ni Barbie. At kahit na siya'y pumanaw, ang legal na digmaan sa pagitan ni na Big S at Wang ay maaaring magpatuloy. Dahil marami ang nangangamba na baka si Wang Xiaofei ay humingi ng mas malaking bahagi ng kayamanan ni Barbie at hahantong sa isang matagal na labanan sa korte laban kay DJ Ku. Minsang naniwala sina Barbie at Wang na natagpuan na nila ang kanilang soulmate sa isa't isa. Ngunit sa huli ay pinili nilang tahakin ang magkahiwalay ng landas at ngayon ay maaaring magpatuloy ang pag-aaway nila ng hinggit pa sa buhay ni Barbie. Kumakalat din ang mga alingaw-ngaw na mga hindi pagkakasundo ng dating mag-asawa sa pagitan ni Barbie at Wang Xiaofei mula noong July 2021. Nung panahong matapos na may ulat ang kaso ng COVID-19 mula sa Taiwan sa Xiamen, galit na nagpost si Wang Xiaofei sa Weibo noong hating gabi. Nagsasabing di umano ay palagi daw silang tapat at paulit-ulit na pinagsasamantalahan at pinagsisinungalingan sa nakalipas na mga taon. At hindi na daw niya kaya talaga. At sinabi pa niya na sa Beijing Islang, sila'y mga grupo ng mga idiots at tiyak daw na itatala ng mga aklat ng kasaysayan ang mga taksil na ito. Ang kanyang post ay malawakang binibigyang kahulugan bilang pag-atake sa mga taong Taiwanese na kumikislap sa galit. Samantala si Barbie Hsu ay galit na galit sa nabasang pahayag ni Wang at nakipagtalo tungkol dito. At nang ang media ay sinubukang hingin ang opinyon ni Barbie tungkol sa mga pahayag ng kanyang asawa, kinumpirma ni Barbie na siya ay nagsampa na ng diborsyo. Nakakagulat ng isinapublikong kasal sa pagitan ng isang taga-mainland Chinese at Taiwanese na mga individual ay palaging nahaharap sa mga challenge. Habang ang diborsyo ay may kanya-kanyang dahilan dahil sa hindi pagkakasundo na hinaluan ng politika. Ang mga pangunahing dahilan ng kabiguan sa kasal sa pagitan ng mainland Chinese at Taiwanese ay kadalasang nahaluan ng politika o mas partikular na impluwensya ng Chinese Communist Party. Samantala, isang influencer na taga Shanghai na naninirahan sa Taiwan na si Fan Jin, na kilala rin bilang Odd Girl, ay nagkomento. At sinabing, sa 11 taong kasal, hindi ako naniniwala na ito ang unang pagkakataon na inininsulto ni Wang Xiaofei ang Taiwanese na si Barbie. Kita naman sa kanyang personalidad. Sigurado akong nakagawa na siya ng mas masakit na pahayag hindi lang sa Weibo,
kundi pati na rin sa harap ng kanyang asawa at mga in-laws na maraming beses. Ang hindi niya namamalaya na sa panglalait at pagmumura niya sa Taiwanese ay sinisiraan na rin niya ang sarili niyang asawa. At ayon pa sa kanya, ang cross-strait marriage ay isang bansa na may dalawang sistema. Ngunit ang tunay na issue ay kung si Wang Xiaofei ba ay handang igalang ang mga pananaw ni Barbie Hsu. Maliwanag na ang pink na nasyonalistang kaisipan ni Wang Xiaofei na isang term para sa mga kabataang Chinese na loyal sa bansang China ay produkto ng mga sistema ng edukasyong kontrolado ng partido ng China. Gayunpaman, ang mga lumaki sa ilalim ng pamumuno ng Chinese Communist Party na nang be-brainwash ay naniniwala na mayroon lamang isang bansa. Iyon ay ang People's Republic of China, na may napakahigpit na one-sided na pananaw na walang puwang para sa Republic of China, Taiwan. At karaniwan sa mga taga-Taiwan ay hindi matanggap ang pananaw na ito. Sa panahon ng pandemya ay binatikos ni Wang Xiaofei ang mga pasyente ng COVID-19 mula sa Taiwan na naglalakbay sa Xiamen. Ngunit bakit hindi siya naglakas loob na punahin ang partido ng China na nagtakip sa unang pagsiklab ng virus at nagdulot ng pandaigdigang pandemya na kung sa tutuusin ay sa kanilang bansa ang unang lumitaw ang virus. At ayon sa ilang source, ang isa pang pangunahing punto ng hidwaan sa pagitan ni Barbie Hsu at Wang Xiaofei ay ang hindi pagkakasundo sa edukasyon at kapaligiran ng pamumuhay ng kanilang mga anak. Noong November 24, 2021, iniulat ng Liberty Times ng Taiwan na ang pagpili sa universidad ay nagtatag ng 4 na bagong sentro ng pananaliksik na nakatuon sa pag-iisip ng presidente ng China na si Xi Jinping. Sa mga bansang demokratiko ay hiwalay ang edukasyon at politika. Gayunpaman sa China, ang komunista ng China ay nakatuon lamang sa buong sistema ng edukasyon mula elementarya hanggang universidad. Nauna nang sinabi ng ina ni Barbie na ayaw niyang palakihin ang kanyang mga apo sa ilalim ng gobyerno ng China. At naniniwala siyang mas magandang lugar ang Taipei para sa kanilang pagpapalaki. Gayunpaman ang mga bata ay mapupunta sa kustodiya ng kanilang ama sa China. At bilang isang mamayang tagapagmana mula sa Beijing, lumaki si Wang Xiaofei na nakalubog sa propaganda ng Communist Party ng China. At ang nakakalungkot na katotohanan ay ang lahat ng mga mamayang Chinese na mayaman o mahirap ay mga sangla lamang sa ilalim ng pamamahala ng Chinese Communist Party. Hindi lamang sila pinagkaitan ng pisikal na kalayaan, ngunit kontrolado rin ng Estado ang kanilang mga isip. Umaasa lang ako na nakatagpo si Barbie Hsu ng kapayapaan sa kanyang huling sandali dahil ilang taon din siyang inapi ng komunista niyang asawa. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.